Di pa siya handa magkwento sa iba tungkol sa nangyari sa kanya. Nadala na kita ng sopas tapos ganito pa matatanggap ko mula sa'yo. Nilapag nito ang dalang plastic container na may lamang sopas. Salamat, Rob. Ang bait mo talaga. Baka sa sobrang bait mo niyan, kunin ka na ni Lord. Matamis nang nitian niya ito. Samantalang nanlaki ang butas ng ilong nito sa sinabi niya. Salamat ha. Pakisabi hindi pa ako ready. Mabubuhay pa ako na matagal para guluhin ka araw-araw. Nakangising sad nito sa kanya. Napabasangot na lamang siya. Marami siyang nalaman tungkol kay Rob. Kaya para ito napunta sa isla dahil sinundan nito ang fiancé nito na dito naninirahan. Ang problema, hindi dito alam kung saan nakatira ang babaeng mahal nito. Sana all mahal. Teka, di ba sabi mo, samahan kitang mamili this weekend? Tanong ni Rob sa kanya habang feel na feel ang pagkakaupo sa sofa niya habang nanonood ng telebisyon. Tumango siya rito. Bakit nga pala hindi ka samahan ng mister mo? Tsaka simulan tumira ako dito, never ko pa nakita na may kasama ka sa bahay. He should not leave you alone in this house. Lalo na nga't buntis ka pa. Tutok ang mata nito sa television habang kumakain ng piatos. He's busy. Alam mo na, kailangan kumayod para sa magiging anak namin. Sabi na lamang niya. Kumayod? Di ba si Colton Montalibano ang asawa mo? Nakatingin na to sa kanya ngayon. Tumingin siya rito na may pagtataka. Paano nito nalaman? Yan ka na naman. Hindi ako chismoso, okay? Alam kasi ng mga katrabaho natin kung sino at gaano kayaman ang asawa mo. Paliwanag nito sa kanya. Teka, saan na bang asawa mo? Nag-away ba kayo? Mahina siyang natawa. O tingnan mo, yan ba hindi chismoso? Kunwari parang pangasar pa niya pero ang totoo, iniiwasan lamang niya ang tanong nito. Dahil kahit siya hindi niya alam kung nasa na nga ba si Colton. Wala na siyang balita tungkol dito sa kapatid niya. Tsaka wala na naman siyang pakialam. Natigil sila sa pag-aasaran na makarinig ng katok. Bigla ang pagtambo ng dibdib niya sa kaba. Hindi ka si Colton to? Denise! Tawag ni Rob sa kanya kaya natauhan siya. Tumayo siya sa single couch na inuupuan niya at pinuksan ang pinto. Ganoon na lang ang pagrehistro ng gulat sa mukha niya na makita kung sino ito. Ramdam niya ang pagkakit ng dugo sa ulo niya sa sobrang galit. Anong ginagawa ng mga to sa bahay niya? Ano? Titigin ka na lang ba dyan sa amin? Hindi mo ba kami papapasukin? Nakataas ang kilay na tanong ng mama niya. Kumuyom ang kamay niya. Nagsimulang magtaas baba ang paghinga niya sa galit. Bakit narito mga magulang at kapatid niya? Napaikik siya nang itulak siya ng atikal niya para makapasok ito. Agad na pahawak siya sa tiyan niya. Kaya naman pala tayo ayaw papasukin, mama at papa, kasi may bago na siyang lalaking nilalandi ngayon. May panguuyam nang isa sa labing tubingin ng kapatid niya sa kanya. Hindi pa nga tapos ang annulment mo kay Colton. Pero eto ka taglalandi agad. Lumapit si Rob. Nilagay siya sa likuran nito. Excuse me miss, pero wala kami relasyon ni Denise. She's my friend and don't accuse us that we're having an affair. Paliwanag pa nito. Ayaan mo na siya, Kyle anak. Bigay mo na sa kanyang dapat niyang pirman at nang makalis na tayo sa masikip na lugar na ito. Sabi ng papa niya. Biglang umiti ng matamis sa kanyang kapatid niya. Iniangat ang kamay na may hawak na isang brown envelope. Sign it, Denise. Para naman matapos ang lahat ng to. Kahit nanginginig siya sa galit, pinili niya ang sariling wag magpadala. Tama ito. Pirma lang kailangan ito sa kanya kaya ibibigay niya. Para matapos ng lahat ng to at hindi lamang ito magpakita pa sa kanya. Nasusuklam siyang makita ang magulang at kapatid niya. Kung di lang niya iniisip ang batang nasa sinapupunan niya ay kanina pa siya nakipag-away sa kapatid niya. Umalis siya sa likod ni Rob at kinuha sa article niya ang envelope na hawak nito. Ano bang laman ito? Sigurado siyang importante ito sa kapatid niya dahil nagawa pa nitong puntahan mismo siya sa bahay niya. Bahala na. Basta pipirmahan na lang niya para matapos ng lahat. Umawang ang labi niya na makita ang laman ng brown envelope. Nagsimulang tumulong luha niya na mabasa kung ano ito. Annulment paper. Muntik na siyang matumba. Mabuti na lang agad inalalayan siya ni Rob. Dahil sa totoo lang nawalan siya ng lakas. Sobrang sakit ang dibdib niya. Para siyang sinaksak ng libo-libong patalim sa dibdib. Hindi niya gustong makita siya ng mga itong umiiyak pero hindi niya magawa na maging matapang ngayon. Ang bagay na sobrang kinatatakutan niya mangyari ay nangyayari na nga ngayon. What are you waiting for? Sign it, Denise. Ano ba? Iritang singhal ng kapatid niya. Denise! Inawakan siya ni Rob sa balikat. Bakit ka pipirma ng annulment? Puro ng pagtataka ang mukha nito. Alam niya nag-aalala lamang ito sa kanya. At magtataka din talaga ito dalang palagi niyang sinasabi na sa business trip lang ang asawa niya. She did not tell him anything but her failed relationship. She did not tell him anything about her pain.
Sinolo niya ang lahat. Sinarili niya ang lahat. Ngayon sinampal siya ng katotohanan na hindi pala talaga niya kaya. Denise, pirmahan mo na yan. Ano pa bang hinihintay mo, Pasko? Pati ang mama niya kanina pa atat na pirmahan niya ang annulment paper. Sandali ho, baka ho pwedeng pag-isipan pa to ni Denise. Pipirma ako. Tarantang saad niya. Tumingin siya kay Rob at bahagyang umiling. Kita niyang pag-awang ng labi nito at ang mga mata nito na may tingin na para bang sinasabing hindi nila alam. Sa nanginginig na kamay, pinirmahan niya ang annulment paper nila ni Colton. Nagtataka man siya kung bakit dito kasama ng kapatid niya ngayon, pero nisip niya na baka hindi rin to kaya na humarap sa kanya. Salamat, Denise. Tama nga sila mama at papa, napakabait mong kapatid. Sambet ng ate Cal niya na nakangiti, pero alam niyang napeke ang ngiting iyon. Halos malaglag ang panga ni Rob na marinig ang sinabi ng kapatid niya. Pamilya mo sila? Maang na tanong nito. Hindi siya sumagot. Patuloy sa pagtulo ang luha niya. Pamilya pala kay ni Denise, pero bakit kanya niyo siya taratuhin? Halata ang magkahalong inis at pagkabigla sa mukha ni Rob. Hinawakan siya ni Rob sa damit at umiling. Shut up! Inis na tilin ng ate Cal niya. Labas ka rito dahil usaping pamilya to. Family? Really? Because that's not what I think. Pumunta kayo para pilitin siyang gawin ng isang bagay na halata namang labag sa kalooban niya? Tapos sasabihin niyo pamilya niya kayo? Mas lalo siyang naiyak. Halata bang labag sa loob niya ang pagpirma? Halata bang kahit nasasaktan na siya gusto niya pa rin na manatiling asawa ni Colton? Hoy lalaki, tamang anak ko. Labas ka sa usaping ito kahit lalaki ka pa ng batang yan. Nakaturo sa kanyang wika ng papa niya. Kita niya ang pagkagulat, lalo na sa mukha ni Rob. Hindi nito inaasa na magsasalita ng gano'n ng papa niya. Mas lalo siyang napaiyak. Ramdam niya na naman na pinagkakaisahan siya ng mga ito. Sanay na siya pero masakit pa rin sa dibdib. Pero hindi ang sa kanya, dahil ito pa mismo ang isa sa dahilan ng paghihirap niya. Makakaalis na kayo. Garalgal ang boses na saan niya. Pinirmahan ko na tulad ng gusto ninyong mangyari. Siguro naman wala na kayong kailangan pa sa akin ngayon. Tumingin lang sa kanyang magulang niya na walang bakas ng awa sa mukha. Aalis na kami, Denise. Huwag kang mag-alala dahil hindi mo na makikita ang mukha namin katulad ng gusto mo mangyari, sabi ng mama niya. Tumingin to sa papa niya na may kakaibang ngiti sa labi. Kung kailangan mo ng pere, huwag kang mahihiya na lumapit sa amin. Anak ka, pa rin namin kaya tutulungan ka namin. Saad naman ng papa niya. Pagak siyang natawa. Kahit gumhapang ako sa hirap, hindi ako hihingi ng tulong sa inyo dahil para sa akin wala na ako mga magulang at kapatid. Isang malakas sa sampalang tumama sa pisngi niya na halos kinamanhid ng kanyang mukha. Huwag mo akong masagot-sagot, Denise. Namumula sa galit ang mukha ng papa niya habang nakatingin sa kanya. Nakangisi naman ang kapatid at mama niya na tila ba natutuwa pa sa nangyayari. Agad naman humarang si Rob sa kanya na makitang sasampalin muli siya ng ama niya. Sinabihan kitang huwag mangingialam, hindi ba? Galit na dinuro ng ate Cal niya si Rob. Pakialamero ka? Miss, wag mo akong maduro-duro. Pumapatol ako sa babae at nag-number 1 taekwondo black belter ako para sabihin ko sa'yo. Kapag sinaktan niyo pa siya, ako makakalaban ninyo. Madilim ang mukhang sabi ni Rob. Hinila ng papa niyang ate Cal niya na bakas ng takot sa mukha. At pulis naman ako noon para sabihin ko sa'yo. Hindi mo kami masisindak. Ngumiti si Rob na nakakaloko. Wala akong pakialam kung pulis ka noon, sir. Dahil general ang daddy ko. Gusto mo ng patunay? Nawala ang tapang sa mukha ng ama niya. Tandaan mo to, Denise. Kahit lumuhod ka pa sa harap ko, hindi kita tutulungan. Mabuti na rin talaga at huwag na tayo magkita pa. Dahil para sa amin, patay ka na. Sinaman pa siya ng tingin ng mama niya bago sumunod sa ama niya na lumabas na ng bahay. Huwag ka na magpapakita sa amin, Denise, lalo-lalo na kay Colton. Maraming salamat sa pagiging mabuting kapatid. Ngumisi ang ate Cal niya. Huwag kang mag-alala. Bubuo kami ng masayang pamilya. Hindi masasayang ang pagpapaubaya mo. Dagdag pa nito bago tuloy ang lumabas. Nakaalis na mga ito. Naiwan siyang patuloy sa pag-iyak. Di niya alintana nakakaawang tingin ni Rob sa kanya. Hanggang sa pag-iyak niya ay naging malakas. Lumod siya at mahinang hinampas ang dibdib. Bakit ganito, Rob? Bakit kailangan ko masaktan ng dahil sa kanila? Bakit kailangan ko magdusa ng ganito? Wala ba akong karapatan na sumaya? Naging mabuting anak naman ako at naging mabuti akong kapatid. Pero bakit nila ako ginaganito? Tahimik na nakatayo si Rob. Hinayaan siya nitong ilabas sa mga hinanakit niya. Nagmahal ako pero bakit nagawa kong saktan ng taong mahal ko? Nangarap ako kasama siya pero bakit sinaktan lamang niya ako? Bakit niloko niya ako? Bakit pinagtaksila nila ako?
Ang daming bakit pero hanggang ngayon hindi niya makuha ang tamang dahilan. Get all the pain out of your heart, Denise. That will help you to relieve the pain. Mahinang anas ni Rob. Awang-awa ito sa kanya. Tumingala siya rito at umiiyak na nagsalita. Hindi siya nababawasan, Rob. Mahina niyang hinampas ang dibdib. Nadadagdagan siya kada araw na alam ko na hindi ko na siya makakasama. Humagulhol siya ng iyak. Lalo na ngayong putol ng koneksyon namin sa isa't isa. Wala na talaga. Wala nang lalaki mahal ko. Denise! Malakas ang pagtawag ni Rob na narinig niya bago siya tuluyang nawalan ng malay. Nang magising siya'y nasa ospital na siya. Tinakpan ng kamay ang bibig habang umiiyak. Your baby is safe for now. Pero sa sunod duguin ka ulit, hindi namin masisigurado kung maililigtas pa namin ang anak mo. Yan ang sabi ng doktor sa kanya, kaya naman hindi niya maiwasan makaramdam ng takot. Ngayon hindi na siya maaaring pumasok ng trabaho dahil kailangan niya mag-bed rest para sa ikabubuti nilang mag-ina. Kaya takot na takot siya. Paano kung pati ang anak niya ay mawala sa kanya? Paano na siya? Tiyak na hindi niya kakayanin ang mabuhay pa dahil ito na lang ang dahilan niya ngayon para lumaban. Stop crying, Denise, ani Rob. Narinig mo naman ang sinabi ng doktor, hindi ba? You need to take care of yourself. Pinahid niyang luha at pilit nang umiti dito. Salamat, Rob. Mabuti nadala agad siya nito sa ospital kaya ligtas siya ng anak niya. Pareho silang natigil sa pag-uusap na makarinig ng katok. Nang bumukas yun, bumungad sa kanyang mukha na nag-aalala niyang mga kaibigan. Agad yumakap sa kanya sina Lucy, Yuri at Nika. Pinahid ni Yuri ang luha niya. Salamat naman at tigtas ka. Pagkagising niya, nag-message siya sa mga ito. Di niya sinabi ang dahilan. Ang tayong sinabi niya nasa ospital siya. Di niya mapigilan na mapaluha. Mula noon at hanggang ngayon, ang mga ito pa rin ang karamay niya. Tumikhim si Rob kaya naman natuon dito ang pansin ng tatlo. Nakita niya rin kung paano namilog ang mata ni Yuri. Rob, magkakilala sila? Akmang magtatanong siya na magsalita si Rob. Hello girls, long time no see. Yuri, magkakilala kayo? Tanong niya habang nagsalit-salita ng tingin sa dalawa. Yes, maikling sagot ni Rob. Girls, kailangan magpahinga ni Denise. Kaya kung maaari, iwanan na muna natin siya para makapagpahinga na siya. Tumayo ang tatlo at saka nagpaalam sa kanya. Nakangiting tumango na lang siya sa mga ito dahil ang mga mata niya ay namigat. Tama si Rob. Kailangan niya magpahinga. Isang linggo na siyang nasa bahay at hindi lumalabas. Ang nag-aasikaso ng mga kailangan niya ay ang mga kaibigan niya at kasama na si Rob sa mga iyon. Kaya't sobrang pasasalamat niya sa mga ito. Nagalit din namang ito nang malaman kung bakit siya nasa ospital. Sinabi niya kasi ang dahilan kung bakit siya muntik na namang makunan. Bukas pwede ka nang lumabas, Denise. Where do you wanna go? Shopping? Tanong ni Lucy habang binabalatan ang mansanas para sa kanya. Di ka na naman mapakaleno. Ikaw lang naman na may gusto mag-shopping. Basag ni Nika dito. Of course not. Nabanggit ni Rob na mamimili dapat sila ni Denise last week, pero hindi sila natuloy. That's why I'm asking her right now. Dahilan ni Lucy. Bumaling ang atensyon nila kay Yuri nang humahangos na pumasok ito. Bakas din ang pag-aalala sa mukha nito nang tumingin sa kanya. May problema ba? Bigla tuloy siyang kinabahan. May pag-aalangan na ngayon sa mukha ni Yuri. Naratay ni Lucy kaya tumayo ito. Wala naman, sabi ni Yuri. May napanood lang kasi ako hindi maganda sa TV. Saglit na tumingin si Yuri kay Lucy at Nika. Nakitang pagdaan ng awang mata ni Yuri pero agad yung nawala at gumitito sa kanya. Nakakaboring ang palagi nilang sa kwarto. Pakiramdam tuloy niya nananakit ang likod niya dahil sa paghiga. Marahan siyang tumayo para magpunta ng banyo pero natigil siya sa pagpasok na marinig niyang nag-uusap ang mga kaibigan niya. She needs to know about this. Boses iyon ni Lucy. Hindi muna sa ngayon. Alam mo naman ang kalagayan niya ngayon, hindi ba? Saad naman ni Nika. Yan nga din ang inaalala ko. Boses naman ito ni Yuri. Ang kapal talaga na mukha ng Kyle na yan. Nagwapa talaga niyang i-broadcast ang pagpapakasal nila ni Colton. Kapag nakita ko talagang babaengan, babalatan ko talaga siya ng buhay. Gigil na dagdag pa ni Yuri. Ramdam niya ang panginig ng tuhod niya sa narinig. Si Colton at ang kapatid niya ay magpapakasal na? Natutop niya ang sariling bibig. Pumasok siya ng banyo at do'y tahimik na umiyak. Gusto man niyang pigilin ang duhay, hindi niya magawa dahil sa sobrang sakit. Ganito na lamang ba palagi? Ang makasiyahan ng kapatid niya ay siya namang pagdurusa niya. Hindi niya alam kung kailan magpapakasal ang mga ito. Hindi rin alam ng mga kaibigan niya na alam na niya ang tungkol sa bagay na yon. 3 araw nang wala mga kaibigan niya dahil bumalik na mga ito sa Manila. Tumingin siya sa mga gamit na pinamili nila bago umalis sa mga ito.
Mapait siyang umitit nang maalalang tungkol sa pagpapakasal ng mga taong walang ginawa kundi ang saktan siya. Tumingala siya at pumikit para pigilan ang pag-iyak ng lalaki. Simula ngayon, hindi na siya iiyak. Kailangan niya ng patibay ng loob at tanggapin ang kapalaran nila ng anak niya. Are you okay? Tumingin siya kay Rom nang bigla lang sumulpot at naupo mga liyamang hakbang mula sa tabi niya. Tinoon niyang muli ang tingin sa dagat. Ayos lamang ako, sagot niya. I'm sure magiging masaya ka rin. Saan pa nito? Mapakla siyang natawa. Kailan pa? Pagputi ng uwak? Hindi na siya aasa. Ang sakit kaya umasa tas pagdating sa huli, masasaktan ka lamang pala. Ilang beses na ba siyang umasa na magiging masaya din siya? Ilang beses na ba siyang sumugal? May nangyari ba? Nasaktan lang siya at halos madurog na. Walang natira sa kanya maliban sa nasa sinapupunan niya na dahilan kaya siya lumalaban ngayon. Basta't alam ko magiging masaya ka din. Alam ko yun kasi manghuhula ako. Tumatawa pang sabi ni Rob. Tumingin siya rito at saka umirap. Chismosong manghuhula ka pala? Gwapo naman. Tumatawa pa ito. Kaya naman mas lalo siyang napairap. Napatayo siya sa kinaupuan na makakita na isang batang babae na dapa. Agad nalapitan niya ang bata at itinayo. Shhh! Tahan na! Pinahid niyang luha ng bata. Mama! Lalong lumakas ang pag-iyak ng bata, kaya naman nataranta siya. Nasaan ba ang nanay ng batang yan? Bakit hinahayaan niya paggalagala ang anak? Siniko niya si Rob sa tiyan kaya naman napaigik ito. Tahan na, okay? Hahanapin natin ang mama mo kaya huwag ka nang iiyak, ha? Nakangiti, nasabi niya. Nakaramdam siya ng tuwa nang tumigil ang batang babae sa pag-iyak. Sige po, sagot ng bata. Jenna! Tawag ng isang babaeng tumatakbo palapit sa kanila. Mama! Nagmamadaling tumakbo ang bata palapit sa babae at agad na yumakap dito. Nakita niyang umiiyak ang babae na yumakap mahigpit sa batang babae. Akala ko hindi na kita mahihita. Umiiyak pang sambit ng babae. Nakatingin lang siya sa dalawa hanggang sa nawala ng dalawa sa paningin niya. Humawak siya sa tiyan at napangiti. Di na siya makapaghintay na makita ang anak niya. Ano kayang gender ng anak niya? Babae kaya o lalaki? Denise, dumidilim na. Tara, uwi na tayo at baka kainin ka ng tik-tik dito. Aray! Malakas niyang sinipa ang binti nito. Tik-tik mo mukha mo. Sa tanda mo lang yan, naniniwala ka pa sa mga ganyan? Nauna siyang naglakad at iniwan ito. Natigil siya sa paglalakad na makita ang isang pamilyar na bulto sa hindi kalayuan. Hindi niya mapigilan ang pag-usbong ng takot sa dibdib. Anong ginagawa niya rito? Bakit may lakas pa ito ng loob na magpakita sa kanya? Kamusta, Denise? Lihim siyang napalunok na nasa harapan niya na ito ngayon at nagawa pa nga magtanong. Hindi siya sumagot at talagpasan ito pero pinigil siya nito sa braso. Agad hinilan niya ang braso. Wag na wag mo akong hahawakan, Zoren. Itinaas ni Zoren ang kamay na tila ba sumusuko. Alright, bakit ba nagagalit ka agad, Denise? Sumilay ang ngiti sa labi nito. Sa bagay, hindi nakapagtataka yon, lalo na sa buntis na kagaya mo. Umawang ang labi niya at di makapaniwala na tumingin dito. Paano ito nalaman? Huwag mo naman akong tignan ng ganyan, Denise. Malamang alam ko, dalang lahat ng babaeng mahal ko. Baliw talagang isang to. Mas bagay na magsama ito't ang kapatid niya. Sinabi ko naman sa'yo, diba? Ako tuloy na nagmamahal sa'yo. Ako lang, Denise, at wala nang iba. Seryosong sambit pa ni Zoran na nagbigay kilabot sa katawan niya. Huwag mo na akong guluhin pa.